Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:39 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program karong adlaw sa Miyerkules, August 5, 2026. Manayanaya ang aton nga panahon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kon udto perti kainit, kon hapon nagapulo panalithi. Sa aton sinima kotoran halong gid kay amoy ning aton siniya nga dalagan sang tiempo naton subong. Kon hindi ka Sa imo pang tayo magtipig sa imo sini kayong lawas, mabasa ka tapos mainitan ka, apin pa kung nagabiyahe ka, lapor sila na ang dugan ko. laban-laban mabalatian ka gid. Importante gid mag-inom sang tubig, mag-inom vitamins, magkaon sang nutritious nga pagkaon. Magpadulong sa inyong mga kaladtuan sang temprano para nga hindi ka mo matamaan ka init. Kay grabe ang kapaang sang tiyempo, especially kung udto. Dugangan pa kaga nagaulan-ulan ang vapor bala sa aton nga environment. Ang kapaang aragid kay siyempre maulan ang tubig. Silakan sang adlaw. Ang usbong niya babatyagan mo gid kisa kung nagabiyahe ka. Especially kung damo semento, damo building sa imo sini nga palibot, spalto. Mo ginang sungaw sang init sang tiyempo naton absorb mo gid. Sa pihak nga bahin mayara sang ginamonitor subong bagyo ang aton sini nga pag-asa. Bantayan ta naman ni kay once nga mayara sing mga low pressure, mayara sing bagyo nga nagasulod sa Philippine Area of Responsibility kay tihabagat subong ang Western Visayas. Sira gid yan ay nagaagi ang cloud formation, ang paghigop sang hangin. Bisan layo bagyo pero ang suyop niya sang aton mga galom diri sa Western Visayas mo dira gid nagatuhaw. Bisan kita malayo kita sa bagyo, malayo kita sa area, sa ruta sang bagyo, pero batyag naton ang kabaskugon sang balod, sang hangin, ulan diri sa may Western Visayas kasi nagligad, nagpulo pamangpang na ang tubig sa pila naton ka mga dalagko nga suba diri sa may Iloilo. Ang alan sa nga ginamonitor subong nga bagyo si Tropical Depression Maymay. Nagligad si Quiapo mo ti subong ang ginamonitor sa aton sini nga pag-asa si Maymay
husisao naton kung ano direksyon niya, ano ang mangin epekto niya sa masunod nga mga inadlaw diri sa may Western Visayas para nga may basihan man ang aton nga mga manunudlo, ang aton nga mga school authorities sa pag-adjust sa isang ila sini nga mga aktibidad pananglit no nga may yara sing bagyo. Ay, sa imo pang lakat, mata ko gamudlat. Sa imo gayon, mata ko kalilipat. Ang imo nga supat, malapor sila na. Ang dugan ko inday. Ay, kay gali na gumba. Whoa, yeah. Kay gali na gumba. Rina sa aton sininga si Ma'am Leonor Silvestre sa Pag-asa gud maghatag sa aton sang pinakaulihing nga lakat sang panahon especially sa ginamonitor naton nga tropical depression. Good morning Ma'am Leonor. Hi, hello, good morning. Muna yung aton latest weather update para sa karon nga adlaw sa Wednesday, August 5, 2026. As of 7 a.m. to gining aga, ginamonitor natin yung si Tropical Storm Maymay ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang iya sentro ay yara sa may 170 km west of Bacnotan, La Union. May maximum sustained winds in nga 65 km per hour near the center, kag gustones nga up to 80 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward slowly. Kag base sa ating nga track and intensity outlook, si Bagyong Maymay magalandfall sa may Ilocos Sur or sa may La Union by this afternoon or evening. Kag pagkatahakan niya ang landmass of northern kag central Luzon until tomorrow. So after making landfall, si Bagyong Maymay ay posible magawikan into a tropical depression sa buwas ng aga kag maga-downgrade ini into a low pressure area sa buwas ng udto or sa kagabihon. And then, southwest monsoon ang nag-a-apekto sa may Luzon kag western section kag Visayas. Kag mayara kita nga ginamonitor nga bagyo sa sabwa sa ating Philippine Area of Responsibility nga ini si Typhoon Dolphin nga kung sa diin ay gagining alas 3 ng aga orihin nga sa Platan nga may kalayoon 1,845 km east-northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained wind nga 165 km per hour near the center, kag gustones nga up to 205 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward at 20 km per hour. So ang ini nga si Typhoon Dolphin ay wala man natin gina-rule out ang possibility nga magasulod siya sa ating nga part. Pag kung magsulod man ay possible ara lang sa may northern boundaries ang ating nga par line. And then sa Tokaran wala pa man ni siya direkta nga apekto sa atin. However, posible niya ni mapa-enhance ang ating nga southwest monsoon. Diri naman sa Western Visayas, labi na gid ang province sa Antique, Iloilo, Guimaras ay maga-experience sa magal-umo ng kalangitan, may mga lapta-lapta mga pag-ulan pangalatid pa nag-uob tugas ang southwest monsoon. And for the rest of Western Visayas ay maga-experience sa mga partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, tuga naman sa mga localized thunderstorm. Makasarangan tubtub makusog naman ang hangin natin nga magahalin sa direction southwest, nga magadala sa makasarangan tubtub mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag ng alas 5:39 sang aga kag magatunod ini alas 6:12 karon sa hapon. Kag muna ang atong latest weather update halin diri sa may Iloilo Daplin Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Leonor, nakita naton ining typhoon ang tropical depression Maymay daw unique ni siya ya kay imbes nga diri siya halin sa Pacific ang iyang ruta. Diri sa iya sa piyak nga area ma'am daw tumalagsahon ang kasubong sini nga mga pag-form sang typhoon no just like sang kay Maymay Ma'am Leonor. Yes sir, ang rarely kala makita sa amon nga pa eastward ang iyang dalagan ang iyang bagyo. So mapasaka ni siya ma'am, going right siya ang pag-cross niya, hindi nga going left abi Ma'am Leonor. Yes sir, kung ano siya pa going right, pa gatahakon niya or magalan po siya sa may Ilocos Sur kag or di sa La Union,
Then pag-atake niyang landmass ang Northern kag Central Luzon, sir. Daw ka ano gino daw ka unique daw malaka nga mga kasahi isang bagyo ining direksyon ni Maymay, Ma'am Yunor, no? Yes, sir. Oo. Mm. So hopefully hindi lang gid cause gid sang dako nga damage sa aton siniya nga mga areas dito sa Luzon kay may posibilidad siya nga matunaw sa masunod nga mga inadlaw. Yes, sir. Posible siya downgrade into a tropical depression sa buwasang aga, and then isa na lamang ka low pressure area sa may Udtor digad sa gabi, sir. Madamo nga salamat, Ma'am Yunor, sa imo sining time ginhatag diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you gid and good morning. Welcome, sir. Good morning man sa inyo. Salamat. Dapat yan si Ma'am Leonor Silvestre ang pag-asa, si Typhoon Maymay ara sa Philippine Area of Responsibility. May isa pa gid ka bagyo sa may punta na sa sa may malayo-layo na gawa ang iya siniyang epekto pero masulod siya sa corner sang para kay ti kalapadaan ang Pacific na dadaan nga area sulod pa na sa Philippine Area of Responsibility. Ining si Typhoon Maymay amo ning ginamonitor subong kay diri sa iya nagtuhaw sa left portion kung katanawon mo bla ang image bala sang aton sini nga mapa diri sa iya ayon sa may left side ti macross siya going right northeast ang iya sini nga posible mangin direction muna nga posible maapektuhan ang area sang northern Luzon, no? Ti daw ano daw baliskad daw laka ka lang kakita sa sini nga bagyo nga coming from left going right kay kalabanan sa Pacific yaya ang ruta sang bagyo halin diri sa may tuo nga bahin, no, sa aton siniya nga Philippine Area of Responsibility sa idalom ga Pasaka pakadto sa may northwest nga area baliskad Kami malipay. naguna diri sa may left portion going northeast ti posible nga maapektuhan ang aton siniya nga lakat sang panahon Ako galilipat ang kag ma-enhance man ang habagat kay ti habagat season kita subong pangandam kita sa aton sini nga mga kauturan kabay pa nga hindi gid muna ka dako sang iya sini nga hakop kay may posibilidad man siya nga matunaw o kung maghina sa masunod nga mga inadlaw. lusot lang. Alert kita every time nga mayara sing mga weather advisories ang aton sini nga MDRRA mo kay amo gina ang katuyuan nga matagaan kita sang ideya, maka-adjust kita sa aton nga mga activities, indoor man nila o kung outdoor activities, may mga dalagko kita nga mga events. Ako sa Bantayan gid naton ina ang mga weather forecast naton from Pag-asa. imo pang lakat mata ko gamot. Sa iban pa nga mga balita unahon nato na yung good news lapit na lang ta lapit na lang Kan ko inda. tapos aton nga programa i-announce nato ni ang maayo nga balita kay bangod nga gin-aprobahan sang mayoriya gid sang mga senador naton ining Senate Bill 1905 sa ikatatlo nga katapusan nga pagbasa. Third and final reading nati aprobado wala sang objeksyon 20-0 ang pag-aproba sa Magna Carta for Barangay Health Workers Bill. Ayon nga balita kay na-aprobahan na ini kag suno kay Senate Committee on Health Chairperson Senator Risa Ontiveros dako ang mabulig sini sa aton mga barangay health workers ngati ang ila sini nga serbisyo sa komunidad ginakilala sa aton sini nga gobyerno kay sa mga kabarangayan mga BHW tamo ang mapisan sa paglibot sa pag-monitor sa aton nga mga kauturan sa ikaayong lawas sang mga pumuluyo kag sa sini nga mga tinion maski papano. Once nga mapirmahan ini sa aton sini nga presidente madugang-dugangan ang ila sini nga mga benepisyo ang ila sini nga mga allowances kay ti balaan man naton nga kun ano ka budlay sang ila sini nga obra sa mga naga-obra basi miyara dablaya nga ti nalista lang pero wala man naga-obra. Amo na yang mabudlay ti dapat i-check ina sa aton mga pumuluyo sa aton sini nga mga barangay officials sino ang mapisan dira kay ti hamakon mo ni mayara sing posibilidad bulanan nga volunteer benefit hindi magnubo sa 3,000 pesos minimum ini hindi magnubo sa 3,000 pesos posible nga higher pa mayara sing transportation allowance
mayara sing reimbursement kag hazard pay, mayara pa sang annual cash gift. Ti amakon mo na. Hindi kayo mo malipay sina. Mahimo man sila mahatagan sang subsistence allowance kag 10,000 pesos nga loyalty incentive kon na-reach na nila ang 15 years nga minimum years ang ilang nga pagserbisyo. Dugay ka na bino, 15 anyos ka na da. Posible nga magbaton ka sang 10,000 nga loyalty incentive. Ti dako ni nga bagay. Tungod silingon may bulanan sila nga mabaton. May transportation allowance as long as ginaubra nila ang ila trabaho. Amo nang importante ha. Karon kun ang BHW tada karon laban sa lista lang dabla. Wala man naga-monitor kag kung tan-awon ang output ang resulta sang monitoring da sa mga programa sa health sa aton nga mga kabaranggayan ti karon tapos basikon Kalilibat ang imong nga supat. makompormiso kada kag damo mag complain balan ta man nga daan nga mag-inabot ng mga benepisyo kis hot topic ginaya sa barangay. Especially nga no ha manog election kita subong ha. Pero may ara man sang bill subong nga ginpasa sa lower house nga naga-suspend sang November SK and barangay election. Bantayan ta na ang mga development. Ay kung madayon gid man ang election kay may ara na sang bill nga ginpasa nga naga-postpone sang election. Di ka pila na ni postpone no? Ang COMELEC gani grabe preparasyon nila no halin sa registration ma-filing na gani sang COC sa September mo next month na ang iban gani ni nakapa-picture taking na sa ila guro nga partido nga linyada masiling amon nga no amon nga line up amon partido kag subong pa lang naga-clean up drive na kami naga-puro panilhig na kami para makita kami sang pumuluyo naga-visitation na kami sa pila ka mga sityo sang amon barangay nagapabalo kami nga kami handa kami nga magserbisyo pananglit nga matagaan oportunidad nga magdaog sa election although wala pa man na early campaigning hindi pa na pwede pero as long as wala pa sang filing sang COC hindi man naman consider nga nagapangampanya ka kaya wala pa sang filing sang COC mo. Pero kung may filing na sang COC, tidira may mga limitasyon, may mga rules na dapat sundon ang mga nagapadalagan santo sa rules sang Commission on Election. Subong pwede ka istorya kag pulo pangapi, pangunsiho sa pumuluyo, mayo man nakit may intention kamo. Kubantayan naton ina nga mga development ang ginaduso nga bill subong nga ti plano nga i-postpone ang eleksyon sa November. Along kita na ya sa aton sini nga mga puloy-an dira no. Although malayo ang aton nga bagyo siling sang pag-asa, posible nga magresulta ini sang pag-enhance ang aton nga maulanon nga panahon. Sa imo Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:58 na sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning wala na kita tiyempo diri sa aton siniya nga programa. Thank you gid sa mga nagaupod sa aton siniya nga programa diri sa Iloilo Morning. sa imo nalipay. Si Ma'am Jean Manican Contriveda nagatanaw gid sa aton no, sa may Lapos. Good morning gid Ma'am Jean Manican nga nagaupod sa aton sini nga programa subong iya nga aga. Ang dugan ko. Para kita mag-iwalagad ang inyo tagbalita kada aga Janelle Baclay mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.